Ngayong bagong taon, isa sa mga New Year's resolution ko ay hindi na ako maninisi ng kakampi, lalong-lalo na kapag mahina o masyadong mali yung mga ginagawa nila. Ginamit ko si Iretel ang aking main hero at ginagalingan ko talaga para mabuhat sila. Yung kakampi kong Derot, okay siya, magaling siya, kaso nga lang wala siyang objectives, puro kill talaga ang hanap niya. Ganon rin si Lunox, magaling yung Lunox, ang dami niyang kills sa game na to at napakahusay rin talaga ng kanyang mga pamamaraan. Ako naman ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang marksman dahil ayoko maging pabigat sa aming team. Hindi naman sa pagmamayabang pero okay naman yung naging laro ko dito at maganda rin yung pinapakita nitong Derot at ng Lunox. Pero itong kakampi naming Johnson at Chu, dito kami nagkaroon ng problema. Pag-usapan naman natin ang problema dito sa kakampi naming Chu. Ang kakampi naming Chu, ang dami niyang deaths pero wala siyang kills, may Sky Piercer pa siya. Hindi ko alam kung ano yung trip nito, dapat nagpakunat na lang din siya kasi hindi rin naman siya makakuha ng kills eh. Ang problema naman dito sa aming kakamping Johnson, wala sa ayos kapag nagda-drive siya. Kapag nagda-drive siya, kahit napakarami ng kalaban, binabangga niya at ang mangyayari kami pa ang mapapasama. Drive lang siya ng drive at wala siyang pakialam kung marami yung kalaban na kanyang binabangga at matatalo kami sa team fight. Kung mapapansin nyo dito, 1-6 na ang score ni Chu at plano pa niya mag-build ng Sky Piercer. Sobrang nagpapa-feed dito ang aming kakamping Chu. Dito talaga kami nahirapan. Sinabihan ko na rin ang aking mga kakampi na magsama-sama kami dahil may mga sariling mundo talaga ang bawat isa. Ito na nga ba ang sinasabi ko, masyadong padalos-dalos ito mga kakampi ko kaya kami patuloy ang napasama. Yung napakalaking kalamangan namin ay biglang nawala at si Chu susugod pa talaga siya kahit siya na lang yung mag-isa. Wala akong magagawa kundi tulungan siya pero wala talaga eh. Ganyan na talaga yung kakampi naming Chu. Trabaho niya magpa-feed. Tsaka naman sila nagpaubos kung kailan meron ng Lord. Ganyan talaga yung sakit ng mga players, walang disiplina. Mabuti na lang at binawasan ko sila ng isa para hindi kami sobrang mahirapan sa pagdepensa. Dahil bagong taon ayoko na talaga manisi ng kakampi kaya hanggat maaari dapat chill-chill lang pero kapag ganito yung mga kakampi mo may stress ka talaga at yun na nga naubos na naman yung mga kakampi ko. Dito halos padalo kami sa labanan, tignan nyo naman mauubos namin yung kalaban. Napakaganda na ng pangyayari na ito at pabor na pabor talaga sa amin. Nabuhay na yung jungler nila tapos yung core namin tignan nyo naman dapat kami makakakuha ng Lord na to eh. Kaso bago pumunta dito yung core namin dumaan pa dun sa jungle creeps, nagpa-farm pa, 16 minutes na ng laban, nagpa-farm pa, naagaw tuloy ng kalaban yung Lord. Kahit ano talaga gawin ko dito, kung kasalanan talaga ng kakampi, wala rin talaga. Ayoko na talaga dapat manisi ng kakampi, pero bakit ganito yung mga kakampi na binigay sa akin ni Munton? Okay naman sana yung umpisa namin pero wala eh. Yung kakampi naming Johnson, nag-drive na naman papunta dun sa base ng kalaban, namatay tuloy silang dalawa ni Lunox. Ano ba naman yan? Napachat na lang ako dito, gamit utak JS kasi parang hindi talaga nag-iisip eh. Yung kakampi naming Chu, 110 pa yung score, may Sky Piercer pa na walang stock. Kahit anong gawin ko talaga dito, napakahirap talaga ipanalo. Kapag nakikita ko ang score ni Chu na 111 tapos may Sky Piercer, parang ang sarap-sarap mo Chu yakapin sa liig. Kung kasama lang kita palagi, palagi rin kitang aapiran sa muka Chu. Talo kami dito kahit ginawa ko na talaga lahat, wala talaga eh. Ganyan talaga, tignan nyo naman yung Chu, 112 yung score. Lamang na tayo natalo pa tayo. Ayoko talaga dapat isisi sa kakampi yung mga pangyayari na ganito eh. Pero kasalanan nyo talaga eh. Bagong taon kayo kaagad kinampi sa akin ni Munton. Ano ba naman yan?